Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, still Motus pa rin tayo guys. Sa mga nag-aabang, nag-aantay ng flip top battle reviews soon. Hindi ko alam kung kailan, pero I want to focus on Motus battles muna. Kasi marami akong napag-iwanan ako dito eh. Marami akong mga battles na hindi pa napapanood at gusto kong panoorin at the same time reviewin na rin. So, ayun, lahat ng mga battles na na-review natin netong October sa Motus or nung last week, I think last week ng September, di ba? Yun yung mga gusto kong mapanood. Tapos, isa sa mga yung mga latest event, kasi hindi kasi ako nakakapunta sa Motus, kaya parang gusto ko siyang i-marathon talaga yung mga battles dito. So yun, etong Jesu vs Choi Fox, sa pagkakaalam ko, ito yung may battle si may battle si Poison. Ito ba yon? Poison Saint Ice. Ito ba yun? Alam ko ito yun yung Poison Saint Ice. Hindi ko na matandaan, or Marcom Bungo versus Saint Ice ata yun. So hindi ko na matandaan, basta parang ito yung event na yun. So ayun, hindi ako nakapunta. Ilang events na rin akong hindi nakapunta sa Motus. So tignan natin sa mga susunod or by next year, baka makapunta sa finals. Malay natin makapunta tayo sa finals. We don't know, pero we'll try. Okay? So yun, Jesu vs Choi Fox, hindi na ako magbibigay ng insights sa dalawang artist. Alam natin yung estilo ng bawat isa, 'di ba? So si Jesu more on comedy, si Choi Fox more on technical. So medyo style clash to, pero let's see kung ano yung magiging outcome ng battle. So game. Para kay Choi Fox, Gaspangan 3, pakinggan natin. Game. Game na! Game. Bago magsimula, pakipakyuan siya. Kasi late. Na-traffic ka, wala kang panggas. Ano ka ba, gipit? Sa sobrang tagal mo dumating, muntik na tayo maging main event. Siya! Nung tinibre ni Kuya Pao na ito makakalaban ko, agad-agad kong tinignan kung pwede bang ipandigma. Inistok ko na siya nung una, yung FB mo puta, bakit nag-lock na lang bigla? Ano yan? Para lamang ka sa punahan? Pas ako libreng bubutasan? Mali ang ginawa mo, wais akong bumara, ito ay dadamahin niya. Kailangan talaga itago yung pagkatao dahil nabalitaan na ang kalaban niya ay papatayin siya, Motus Gang! Ito na ba yung Jesu? Yung Joker na may real name na Jesu rin? Hindi bagay sa'yo yung ganyang pangalan, kaibigan. Ang bagay sa'yo, lephukin. Hindi ako matatawa sa mga patawa mo. Maatik na yan. Tsaka wag kang piling Jesucristo, tarantado. Adik ka lang. Sige nga, kung ikaw si Jesucristo, makapangyarihan ka dapat. Kung ikaw si Jesucristo, matatalo mo ako dito kahit di ka na bumanat. Masyado kang panggap. Ginagaya mo ba si Jesucristo para makapangyarihan pag nag-rap? Ulol, ginagaya mo lang si Jesucristo para madali kang tatatak dahil kilala ng lahat. Mindset. Kaya sa mga ligang sinalihan nito dati,
Tablado na siya, hindi na siya nakikihalo. Hindi ka na kinikilalang kaibigan ng mga kaibigan mo dahil alam na yung baho. Sobrang pangit ng galawan, yung tiwala sinasayang, hinahayaang maglaho. Kaya paano mo papatunayan na ikaw si Jesucristo kataas-taasan kung sa salitang X ka nakapako? Agoy! Pare-pareho daw tunog ng tigamotos sa bibig niya ng galing. Tanong ko lang, ano bang kakaiba sa ginagawa mo, pare? Wala kakaiba sa ginagawa mo, gago, dati pa yan dinidiga. Kung gusto mo maging kakaiba yung ginagawa mo, magtayo ka ng sarili mong liga. Sabi niya, magaling daw siyang mag-flow. Naku po, bugok kabagot ka naman, mag-rap. Nagkaroon ng oplan tokang sa inyo, di ka kinatok pero sinapok ka ng parak. Dinagukan pa iyak, inabutan kang dilat. Di mo yun nasipat, di ka nakasibat, di ka makareact, di ka na maibat. Ko lahat ng mga patalim, tagain, magaling din ako humiwa kaya kanina kapabiyak. Di mo ako kaya, gago ka ba? Payatot na bullshit. Pagpalumpalo ka para di halatang malikot yung panga, naglalagay ka ng toothpick. Galing ghetto na cool kid, hastang laging may good shit. Sana mamatay ka sa gutom, tas pag binurol ka yung nanay mo magpa-food trip. Gago. Lagi niya pa sinisigaw na hindi daw madali yung ginagawa niya. Tangina, ganap na ganap. Oo, hindi madali yung ginagawa mo, pero para sa mga hindi nagra-rap. Meron ka lang joke, real talk, flow. Lahat ng yan, walang-wala. Knockdown yan. Ganyan kalidad, all 3 rounds mo, kayang tapatan ng round 1 lang. Time. Okay. Props dun sa performance ni Choi. Malinis, man. Pero ito, straightforward na. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. I think bitin sa effective references, bitin sa mabigat na nasuntok, bitin sa angulo. So ayun, yun yung mga nakita ko, bitin sa references, bitin sa angulo, bitin sa impact, 'di ba? So hindi props malinis 'yon, pero sa tingin ko hindi siya ganoon kabigat eh. Yung mga punto, yung mga bara, hindi siya ganoon kabigat. So kumbaga beatable siya. Kumbaga isang solid na haymaker lang yung itapat ni Jesu dito. Kayang-kayang mabura yung buong round ni Choi. Ganon ko siya na nakikita. Ganon ka beatable yung round ni Choi. Pero pag hindi rin ganun kabigat yung performance ni Jesu dito, possible magkaroon ng tie, or let's see kung paano yung magiging performance ni Jesu. Pero sa tingin ko, yun lang, yung kay Choi medyo hindi ganun kabigat, hindi ganun ka-epektibo. Malinis, tumatama, pero kulang sa DN. Sana nagets nyo. So, round 1 ni Jesu, pahinga natin. Yo! Bago ko bitawan yung mga naipon kong asar pambata, gusto ko lang sabihin, Choi Pax, na mukha kang gagambang tala. Game? Ikaw daw yung Choi Pax? Ang pangit mo pala. Ang payat mo, teka lang. May hangin ka pa ba? Yung itsura mo mukhang scorer. Galing Balara. Matik talaga. Siya'y adik halata. Wala ka na ngang makain, rumarapsin ka pa nga. Kaya ganyan kakapayat, siguro nung baby ka Brad, yung gamit sa yung lampin palara. Wala ka na ngang laman, naisipan mo pa sumali ng Republican. Tama, nasa Repub tong batang to. Kaso sa payat mong yan, mukhang rehab kailangan mo. Pag malakas yung hangin, ikaw lang hirap. Hindi mo ba natatanto? Sa sobra mong payat, nilalagyan ka ng lock pag bumabagyo. Payatot! Kaya yung katawan parang may ulcer, tol, di makabawi.
Kaya ganyan kakapayat siguro yung rice cooker nyo, sira palagi. Di ba nung undas pumunta kang sementeryo? Nagtirik ka ng kandila doon ng hapon? Natakot sa'yo yung ibang pamilyang nandun, kala nila patay na bumangon. Parang pinasahan o hinawaan na malubhang ketong si tanga. Kala ko ubus na yung virus ng quarantine, puta meron pa pala. Hanip sa trip, yung kabatel ko sick, mula front view hanggang side view, parang hanger ng wig. Ba't ganyang kakapayat? Anong gamit mong trick? Ah, siguro dati kang barbecue stick. Gago. Pero malupit daw to mag-multi. Multi. Yun yung sinabi, aba. Sige, pagpalagay na natin malupit ka doon, pero sa mensahe, wala. Proud na proud ka dyan sa multi mo? Balak mo na kagad mang apak. Pinagmamalaki yung bagay na standard lang dapat. Mahiya ka, huy tiyanak, sumobra ata yung bata. Ano yun? Porket marunong ka na rhyme scheme, yung rap game, sa Pinas ikaw na kagad may hawak, gago. Bibigyan kitang leksyon at dapat mo ito matutunan. Kung hanap mo ay magaling sa tugma, bakit di mo ako subukan? Na bakal buwang bunbunan, yan nga mo matatabunan. Pag binarubal na kita kupal, mararanasan mo maampatu. Ang pag binatukan yung pasa, mag-aagad dadagdagan. Pag inabutang ka, dapa, tanga, may bala yan. Magaling ka daw sa tugma, kaya nagyayabang ka dyan. Magaling din to tumugma, di lang ikaw may kaya niyan. Galing. Galing nun. Kaya sa mga sinabi ko ngayon sa'yo, Choy Pax, huwag ka sana magtampo. Pero kung magtatampo ka, lapit mo yung mukha mo sa akin, halika, dadagdagan ko. Pero alam mo ba kung ano talaga yung pinakamahalaga na dapat alam mo? Tangi na mo, Choy Pax! Round 1 pa lang to. Galing. Kanya yun, tol. Ano ba yung na ano ako doon, na-amaze ako doon sa performance ni Jesu. Nag-umpisa hati eh. Pero napansin nyo ba? First half comedy, second half multis, punto, bara. So ganun niya hinati yung round 1 at yun. Obviously Jesu nakuha yun. Bigyan natin ng 10 points si Jesu doon, and si Choy Pax bigyan natin ng 8. Okay naman yung performance ni Choy eh. Actually, nag-iisip nga ako kung 7 eh. Sige, 10-7 in favor of Jesu. So, ulitin ko lang, okay naman yung performance ni Choy, malinis, andun yung performance, 'di ba? Andun yung maayos na delivery, pero nakukulangan lang ako sa punto, sa references, sa bigat ng haymaker, sa bigat ng sulat, sa bigat ng suntok, tsaka syempre sa impact. Yun lang. Pero yung linis ng performance nandun na, 'di ba? Konting creativity na lang talaga. Konting creativity na lang. Kaya Jesu, grabe yun. Grabe yung performance niya. Unang round pa lang, ganun na agad yung sinet niyang standard. So, dun pa lang eh. Diba? Sa unang ikot pa lang, makikita na natin na nag-set na si Jesu ng standards sa battle na to. So, ang pressure nito kay Choy Pax is paano niya hihigitan yung ganung performance ni Jesu. Yun yung question. Yun yung dapat na nasa isip ni Choy Pax sa mga oras na to, no, nung time na yan. 'Di ba? Paano ko hihigitan yung ganung performance ni Jesu? 'Di ba? Kasi wala eh. Nakuha ni Jesu yung standard eh. Nakuha ni Jesu yun, nakapag-set siya ng tono na ito yung ganito dapat kalakas yung rounds na ibibitawan mo. Kasi kung hindi, sa akin yung battle na to. Ganun eh. Ganun yung pinupunto ng round yung performance ni Jesu sa unang ikot. 'Di ba? Jesu, ang ganda ng mixture ng elements. Ang ganda nung first half.
more on jokes, comedy, entertainment. Pero pagdating sa second half, yung transition from comedy to multis, technical, flow, andun eh. 'Di ba? Ang dami niyang pinakitang elements, 'di ba, do sa performance niya. Kaya automatic Jesu talaga 'yon. 10-7. So, Choi Fox, pakinggan natin. Yo! Sabi niya, mukha daw ako maggagambang tala. Tanginan to, nakakadiri. Ikaw nga, gago ka, mukha kang gagambang titi. Tangina, ba't ako magtatampo sa'yo? Sino ka ba? Ano kasi, father? Gago, game! Yeah! Itong si Bano, battle lang sabog. Ang dami nang nakahalat at nakakita. Kinuwento sa akin ni Supremo, nagmamarket ka daw ng mabangong halaman to la, magkano sampagita? Kupal to, piling malaking kartel. Tuta ka lang ng pipitsugin, paano naging matindi yan? Tinanong ka nga ni Vicente kung magkano 50 G's, ang sagot niya, 60 lang. Mahusay ka magmat, matulog lang hindi. Yung taba ng pisngi, napunta sa binti. Ang payat mo talaga, mga laman ay pinipiling magtimpi. Sa sobrang gaan mo, kaya kang patayin kahit sinulid lang gamitin pambigti. Droga lang ng droga. Ano, hindi ka adik? Di ka adik? Ulul, marami sa akin tumitimbre, abnoy. Ikaw daw yung pinakabobong adik kasi bibili ka ng Toblerone para makalibre ng foil. Hindi, seryoso. Hindi ka bagay maging taong kalsada. Sayang yung itsura at kutis mo, brother. Mas bagay ka maging taong com shop tapos magdala ka ng malaking tumbler. Gantong mukha, pandurugan ng bungo. Ha? Punyeta ka, walang maniniwala. Kahit kailan hindi ka naging makulit o naging malupit kapag inaarit mo yung puwet ni Diwata. Ganon ka mag-joke. Ganon ka mag-joke. Tangina, bumatil sa Rizal to. Sabi niya, kaya pag sinilip nyo mukha neto, sumasapot-sapot. Ganyan yung itsura ng betlog ko pag bagong kamot. Oh? Yung betlog mo, sumasapot-sapot pag bagong kamot. Tawa rin siya eh. Grabe, ang bangis, tol. Kamutin at pasaputin mo lang betlog mo para maging supplier ka ng fishball. Tapos yung linya mo kay Grim sa isang flow, dalawa yung umaagos. Kupal, wala kang pinagkaiba sa mga pikuning tanga. Hindi ako pumunta dito para umuwi ng bigurin, aba. Bata at malambot ka pa sa larong to, wag mo nga ako ginagawang inutil ka ba? Kung isang flow at dalawang agos lang kaya mo, gago, sipunin ka pa. Ako ang pinakademonyo mong makakalaban, huwag ka magtatapang-tapangan, tatapak-tapakan kita ng walang tigil. At kung makikipagsabayan ko ng harapan para ka nakipagbanggaan sa kalakasan ni Pikel. Tangina ka, di ka kakaiba, nakakairita, dala-dala kong gigil. Papahiya na kita, di makakaisa para sa pinakamaganda mong teacher. Yeah! Walang panama yung may karakter na baliw-baliwan ngayon, aking nasita. Na kung gantong baliw makakasalubong ko sa daanan, babatuhin ko ng 5. Kakaltukan ko pa ng isa. At kapag napatumba ko na siya, sisigawan ko pa ng putang ina ka, doon ka mag-prank sa iba. Lagi ka pa nagmamagay na gusto mo makita yung batang ikaw? Ha? Oo, todo makaawa. Walang bumabalik sa nakaraan, tol. Dapat gets mo yung play ni Bathala. Huwag ka na magmakaawa sa mga tao, gago, mananatili kang kawawa. Okay lang na hindi nila makita yung batang ikaw. Ang importante, nakita nila kung paano kita ginawang bata. Uwe! Gago. Gago, tinulak. Okay, 1 and 2 ni Choi Fox parehas. So, hindi na ako magbibigay ng mahaba pang explanation. Kung ano yung naging explanation ko sa round 1 ni Choi, ganun din yung dito sa round 2 niya. So, ayun, malinis pa rin yung performance, nandun pa rin yung construction or yung structure ng bawat rounds ay bawat lines, pero still parang lack of references talaga, lack of angles, effective angles, yun yung talagang kulang. Okay, Jesu, round 2. Tangina ng hininga na ito, ayop. Yo! Game. Lakas mag-rap ng putang ina. Kala mo talaga mamaya may ulam sila. Gutom na naman kayo ng mga magulang mong banakal.
Minsan asin, pero madalas yung ulam nyo pangaral. Kada subo, litaw yung uhog, kasabay ng luhang papatak. Subo ng kanin, sabay yung ulam, magtiis ka sa buhay nak. Choy Pax, ano yung sinasabi mong, ano yun? Nasa Cavite matatagpuan yung mga ginto ng underground. Kapal naman na mukha mo kung sasabihin mo pa yan. Baka yung tinutukoy mong ginto, nasa ngipin mo naman, tol, sabihin mo na lang. Anong nasa Cavite yung mga ginto? Lugar nyo na ba yung pangharang? Hanip, nagbuhat na ng bangko, nilagyan pa ng kalang, ilusyonadong mayabang. Bakit? Porque taga Cavite ka, yung sulat mo may dating na, may papel at gumaling ba? Eh putang ina mo, wala ka pa rin namang kwenta kahit maging taga Jerusalem ka, hoy ulig ba? Hindi lugar yung magdadala sa'yo. Dapat yung lugar yung dinadala mo. Pero hindi literal ha, baka mamaya dali mo talaga dito yung kalsada ninyo. May pagkatangat kalahati ka pa naman, lalo nung freestyle mo sa laglagan, tol. Litaw na litaw. GL, pag napanood mo freestyle na ito, bibilib ka. Ikaw na ikaw. Sabi niya, oh, sobrang bata mo, wala ka patol sa Caracas. Pag inumpara ako sa'yo, ako yung nitatalas. Ikaw yung nitatalas. Aba, apakaangas. Siya daw yung nitatalas. Wow, solid banatan. Rapper ka na, blade ka pa, hardworking mo naman. Mga tipikal na rapper daw na sumabay lang naman sa uso kasi sa buhay niya wala naman masyado ginagawa. Eto yung mga tipong, ano kaya magandang gawin ngayon? Sige na nga, rapper na ako mamaya. Mga nagsulputang bungang araw kahit di tag-araw. Mga nakapanood lang ng flip-top reels, feel na feel, puta, hip-hop na daw. Bakit? Naranasan mo na bang tulipatin yung pagra-rap kahit mga magulang mo mismo yung kontra? Naranasan mo na bang di pakinggan yung lahat para sa ginagawa mong obra? Naranasan mo na bang maglakad papuntang event kasi wala kang pamasahing sobra? Ako rin naman, di ko yun naranasan, nakiangkas kasi ko sa tropa, pero hip-hop pa rin. Pero hip-hop pa rin ako. Magkaiba ngalan ng dinanas. Di ako mahihiya, tumayo sa gitna at yung talento ipamalas. Ikaw, hip-hop ka ba talaga? Ha? Papanindigan mo ba yan dala mong angas? Sige, patunayan mo muna sa aming lahat na ikaw talaga yung nitatalas. Okay, bumaba to kasi yun nga sabi ko nga sa inyo kanina, yung round 1 ni Jesu, yun na yung pinaka magiging standard ng buong battle na to kasi solid ang lakas nun, ang ganda nung delivery, effective yung comedy, effective yung mga reference na ginamit niya, yung mga angulo, plus yung elements pa na siniksik niya dito sa unang ikot, 'di ba? Multis, yung mga punto, 'di ba? So yun talaga yung standard. Then pagdating sa round 2, I think yung round 2 ni Jesu is one step behind dun sa round 1 performance niya. Yun lang. So ibig sabihin hindi naging singlakas ng round 1 yung performance niya sa round 2. But nonetheless, sa kanya pa rin yun. Nakita niyo naman kung gaano ka-agresibo yung performance ni Jesu dito. 'Di ba? Isa rin 'yun sa mga nakita kong kulang kay Choi, yung intense delivery tsaka yung aggressiveness. 'Yun yung kulang. Kung i-compare nyo, kung i-mirror nyo doon sa performance ni Jesu, makikita mo yung intense delivery tsaka yung aggressiveness, 'di ba? 'Yun yung isa sa mga nakita kong wala kay Choi sa first 2 rounds. Okay, pero may round 3 pa. Let's see kung paano i-handle ni Choi yung ganong performance ni Jesu. Pero 'yun, 10-7 sa round 1, ngayon naman sa round 2 is 9-7. So bibigyan ko ng mas mababang score si Jesu dito kasi ayun nga, para sa akin hindi siya, yung round 2 ni Jesu is not enough para mapantayan yung round 1 performance niya. Pero kanya pa rin 'yon. Ano bang masasabi ko sa round 2 ni Jesu?
mas effective kasi yung round 1 niya eh. Para sa akin mas effective yung round 1 niya. Andun pa rin naman yung mga jokes, andun yung entertainment. Pero sa tingin ko, better round talaga yung round 1. Pero kung ipagtatapat mo naman yung round 2 nila parehas, makikita mo naman na sobrang laki ng lamang ni Jesu doon. So, pahalang, tsaka, alam mo yun, kailangan mong i-get na yung performance ni Jesu. Titignan mo siya doon sa last performance niya, sa last round. Titignan mo naman siya sa katapat niya or sa kalaban niya na round. So, ganun mo siya titignan eh. So, para sa akin, Jesu pa rin yun. Okay, mas mahina nga lang yung dating nung round 2. Okay, first 2 rounds, Jesu, that's 19-14. Round 3, up by 5 points na si Jesu dito. Game! Sino-sino pa yung dinadamay mo, akala mo talaga kaya mong makakilling spree. Akala mo kung sinong mayaman, yung sapatos mo nga tig 250. Tangina mo, anong walang makain? King ina kayo nga, walang kuryente. Kita mo to, tiga Pasig. Putang ina, lahat ng mga kapitbahay nyo nagre-rebelde. Yo! Yay! Kita nyo naman, walang dating yung mga punchline ni hindi man lang sumayad. Hindi umaabot sa mukha yung sapak, parang nakipag-boxing kay Manny Pac si Baby Giant. Simili. Tara magsuntukan ng letra, yayayain kita. Tara magsuntukan ng letra, tignan natin kung tatagal kapag binigyan kita ng uppercut. Walang ibang nasa isip kundi sirain ka't mabasag, naka-tower lock. Yung mga binibigay ni M-Site na kalaban, grabe Brad, laging walk dito sa parang Glock na nag-battle rap at nag-back me up, tapos sinapian pa ni Harry Mack. Kilala mo si Harry Mack? Yun yung king of the line macking, Harry Mack. Joke lang. Hindi niya kilala yon dahil ang idol niya lang daw si Nate Man. Kaya kahit sa tunay na buhay, ang alam niya puro hate lang. Idol mo si Nate Man, tapos namamakla ka, tsaka napatol sa mamasang, tang inan to. Paano pag ginanta mo yung kanta niya? Ganto. Hirap mong mahalin, matandang pensyonado. Ganon? Hirap mong mahalin, matandang pensyonado, nakalikod sa'yo, mga baklang mukhang Arabo. Ganon? Pero maiba. Di ba dinamay mo yung kamag-anak ni Da Vinci na namatay? Gonggong, malala ka pa sa may Down syndrome. Bulungan mo yung mga nandadamay ng patay, sabihin mo, pakyo kayo ni Beatroom. Ba't ka nandadamay ng patay? Anong gusto mo palabasin? Matapang ka, ganon? Gago, pag meron talagang next life, inaabangan ka na nun. Gago, pag meron talagang next life, inaabangan ka na nun. Wala kang tira. Mga pumanaw lang kaya mong banggain. Halatang yung pagiging matapang, pinipilit niya. Para makuha lang yung ingin ng mga tao, idadamay pa yung mga nananahimik na. Pati patay, tinitira. Ha? Pati patay, tinitira. Awit sa'yo tol, hindi kita didikitan. Kadiri ka, wala kang pinagkaiba sa mga embalsamador na tigang. Alam mong kukupaling kita dito dahil yun ang karapat dapat mong maramdaman. Ang kaya mo lang sibakin sa larong to yung mga umaapak na walang alam. Humahanap lang ng paraan. Kumakalat na magagaan. Lalabanan niya kapag kaya niyang mautakan at malamangan. Tapos titirahin niya yung buong pamilya para mahakot ang katatawanan. Magbabanggit ng real talk na kabastusan para matalo at malampasan. Ngayon aminin mo sa amin kung talento ba yung bumabalot sa iyong katawan. Kung puro pandadamay ka lang ng mga walang malay, ito ang dapat mong matandaan. Hindi ka masakit sumulat tol, sadyang nang-aral mo lang kung paano bumanat ng kamangmangan. Ngayon titirahin mo rin yung mga kamag-anak mong nalagay sa kataol. Wag na pala, naalala ko hindi ko pa pareho yung tigang na embalsamador. Pero real talk, lahat ng MC ng Motos gusto mag-champion ng pedestal. Tama? Tama. Lahat gutom sa kanya-kanyang bilog, mapagitna man o left, right. Kaso wala nang makakapigil sa pagiging champion ko next year. Nag-down payment na yung manager ko kay M-Site. Time. Okay. Consistent performance para kay Jesu, para kay Choi Fox, all 3 rounds magkakaparehas, no? So, sabi ko nga sa inyo, nag-antay ako ng naghahanap ako ng isang linya ni Choi na switch or magiging turning point ng battle, pero hindi natin narinig yon all 3 rounds. So, consistent naman si Choi, pero consistent din yung yung kulang niya sa sulat niya. Yun lang, wala naman akong ibang idadagdag pa. So, yun, Jesu, pakinggan natin round 3. Tibay!
Ikaw lang yung matatalo na sobrang ingay. Choy Pax, alam mo yung salitang kalma? Hinahon? Hinay? Ganyan ka ba talaga pag di ka masyado napipindot sa relo? Stink fly? Ganyan ka ba talaga pag di ka masyado na... Bumatel daw siya dito para sumuporta. May future si Gago. We, ba nandito ka lang kasi gusto mo makita sa YouTube mukha mo? Konting uto pa, Brad. Maniniwala na kami. Pumunta ka dito para sumuporta. Di nga, mamariwana ka lang eh. Tanga! Alam mo bang kahit di ka sumuporta, yung liga nag-trending na ng ilang ulit to? Baka ikaw pa suportahan ng liga, bayaran ni M-Site yung ilaw tubig nyo. Inom ka ng gamot, pangontra sa tanga. Para naman mabawas-bawasan yung mga boka mong dala. Bumate lang daw dito para sumuporta. Eh kung susuporta ka pala, nagsulat ka na hanggang round 4 para suporta talaga. Tangina mo, Panchito, sarap mong bigyan ng poksa sa mata. Ikaw lang yung kilala kong naghahanap ng coral sa baha. Pag-alagala na naman yung isip mo, ano, si Dora ka na ba? Gusto ko magalit sa'yo, kaso naalala ko, nakadroga ka pala. Multing sobra sa ganda, yung obrang sapat na para sa kanya. Ganyan ako dati rin nung aking mga pananim ay nalalantaan pa. Kaso kalaunan, hinanap ko yung tamang paggamit ng tugma kung para saan ba. Kasi kung magtutugma-tugma ka lang dyan, tol, lang di masakit. Para maganda, wag na sa battle, dapat gawin mo yan sa kanta. May natutunan ka pa sa akin kahit gago ka. Astig ko mag-rap, no? Astig kong kalaban, no? Binadibag ka na, may payo pa. Kahit sino itapat, sakit sa tugma, bugbog pa rin lahat. So paano ba? Ano, sargo na? Ako mauna? Itatapat yun na lang ako sa amoy aso pa? Gusto mo ratatatat? Tunog bago ba? Pag ako rumatatat, malarambo na, kaya pakyo ka. At bago pa, mag-init ulo ko at sampalin to. Lalagyan muna kita ng rugby sa butas ng puwet para yung sakit namnamin mo. Diba sabi mo, suportado mo yung motos? Ang galing, no? Tuturuan kita ng gagawin mo. Para suportado, tsupain mo si M-Site kada linggo. Ay. Gago. Okay, sorry kay Jezu, pero pababa yung performance niya para sa akin. 'Di ba? Pababa, hindi naging consistent, no? Kung consistency lang, I'll go with Choy Fox. Pero consistent yung performance ni Choy Fox, consistent din yung kulang niya. 'Di ba? Yun nga, kung ano yung man yung nabanggit ko, kung ano yung na-mention ko, yun yung mga kulang ni Choy Fox all 3 rounds. Kay Jesu naman, strongest round niya round 1. Pagdating sa round 2 humina, then pagdating sa round 3, parang pumantay nga yung round 3 ni Jesu sa round 2 niya. Ganon. So, all 3 rounds Jesu, hindi na ako masyado magbibigay pa ng mahabang explanation, pero sa tingin ko hindi ganon ka-consistent yung performance ni Jesu. Strongest round 1, 2 and 3 almost the same. 'Di ba? So, yun lang. 21 points for Choy Fox. Kay Jesu naman, bigyan ko to si Jesu ng 10, 9, 8. So, that's 27. 27 to 21, all 3 rounds, Jesu. So, yun. Kung nagustuhan nyo, BFO, Unhinged. 3-0, mag-ingay para kay Jesu. Shoutouts kay... Yo, shoutout top tier, FRBL, Motus, Limitless. Maraming salamat. Yeah. Yo, Kilan, 3-0. Round 1, pare sila nag-flow, maganda. Para sa akin, mas lumamang ng konti si Jesus sa round 1. Sa round 1, pare sila nagpayat jokes pero mas naging effective yung kay Jesus sa paggamit niya ng payat jokes na yon. Round 2 naman, as feel ko medyo humila lang ng konti si Choy Fox at
doon naman mas sumulid si Jesu dahil sobrang galing yung deliver niya yung nagdadala Yes, deliver. Aggressive si Choi Pax pero yung kakaiba yung deliver ni Jesu mahinahon, tas nagiging agresibo din at may mga unpredictable punchline. Kaya binigay ko round 2 kay Jesu. Round 3 ganun din, mas humina na si Choi Pax. Okay pa rin naman yung mga sulat niya, tumatama. Pero ayun talaga mas nakita ko na lumamang si Jesu sa round 3. Kaya binoto ko si Jesu yung round 3. All 3 rounds pala. Shoutout pa rin kay Choi Pax. Yo, it's ako solid na laban yun, no? Round 1 para sa akin ay yung pinakamalakas na round ni Choi Pax. Lalo, nakagawa agad siya ng pre-med dahil na late nga si Jesu. Pero sobrang dikit yun. Para sa akin dikit yun. Pero binoto ko ng konti lang kay Jesu. Sa round 2 tsaka 3 yun, medyo lumamang na talaga si Jesu para sa akin. Kasi yung ito yung pinagkaiba sa kung format ng meta, 'di ba? Parang ganun tatawagin na meta. Gamay ni Choi Pax pero ibang klase rin yung linya na na hindi siya ganun kalakas pero dahil sa charisma at kung paano niya i-deliver nagiging malakas. Isipin niyo na lang kung ibang FC mag-deliver ng mga linya ni Jesu parang walang dating pero dahil siya yung personality niya. Tama. Dala niya rin yung charisma niya, lakas pa ng stage presence niya, dun lumalakas yung linya. Pero solid no, lalo kung fan ka ng Riot Games. Panalo tayo lahat doon. Pero hindi naman siya ganung kalaking lamang. Pero all 3 rounds binotok si Jesu. Ludo, Choi Pax. Tama. Kasi ginage ko sa per round. Round 1 yung strongest round nila. Yes. Kung bibilangin yung punchline halos pantay lang. Ang pinagkaiba lang mas maraming haymakers na joke si Jesu sa round 1. Round 2 same approach, jokes to jokes. Ang pinagkaiba lang din mas effective at mas nagampanan ni Jesu yung sa presence at sa pag-perform niya. Sa round 3, pinakadikit na round, so tinabla ko siya. 1-2 Jesu. Okay, so that's it guys. Parang Killan and Eds all 3 rounds no. Pero si Senseiya ba yun? Tinabla niya yung round 3. Pero nevertheless, magandang style clash. Para sa akin, it was a style clash kasi nakita naman yung naging performance ni Choi Pax. Nag-stick siya sa estilo niya na more on punto technical. Diba? Si Jesu naman halo. So sa effectivity, Jesu talaga yon. So yun lang. Hindi ko na patatagalin. Jesu all 3 rounds ang boto ko para sa battle na to. So kita-kits tayo. I think we'll go sa battle ni Good Kid at ni 7K. Tignan natin yan. Okay? So kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.